nagpahayag na po si Ann Curtis. Ito po ang basahin natin ang buo para wala na pong ligtas. Hi. Hi din. Hi din Ann Curtis. Ay, may I pala yung Ann niya. Akala ko ANN lang eh. Mamaya ako babaguhin yung pamagat. Hi, it took me a while to speak up. I was focused on what mattered most. Being reunited with my family who were stranded in the Middle East and getting home safely. I am home now, and now I am ready to say what needs to be said. Not for revenge or drama, but because remaining silent would be wrong for me and for every woman watching. Hindi, no? Naging naging tagapagtanggol ka ng kababaihan bigla. By now, many of you have heard the remarks made by Mr. Bong Suntay. A vulgar sexualized analogy. Hindi, no? A vulgar sexualized analogy. My name disgustingly used without my consent. Kinakailangan ba bago banggitin ang pangalan mo ngayon, may consent muna? O humihingi po ako ng consent sa'yo. Your Honorable, Your Excellency Ann Curtis. Akala namin yung mga artista pwede nang banggitin ng mga pangalan eh. Kinakailangan pala may consent ka ngayon bago gamitin ang pangalan mo. In the wrong context and more importantly without an ounce of respect. Hindi ako naniniwala na binastos ka. My initial reaction was one of shock. I was hurt, disturbed by how perverted it was, and angry by it, but now my thoughts are clear. What happened to me isn't rare. It happens to women every day in offices, in group chats, in rooms where men think no one is listening, or worse, in rooms where they know everyone is and simply don't care. What made this incident different is that it came from someone holding public office. Mr. Suntay, I won't spend much time on you not because what you did was small, but because this was never really about you. Di ba? Narinig mo ba yung sinabi mo, Ann Curtis? This was never really about you. Yun din naman binabanggit sa'yo ni Suntay, hindi naman about sa'yo yun eh. Since you use me as an example, let me use you as one too. You become the poster boy of something much bigger, a culture that still thinks it's acceptable to talk about women this way. Worse, one that tolerates it from our leaders. As they say, misogyny, dress up as a joke, is still misogyny. You hold a seat paid for by taxpayers. Women are taxpayers. I am taxpayer. We are not props in your commentary. Ang haba pala na ito. I do not accept your non-apology, but I also will not carry this as a personal wound. I do, however, accept your wife's apology. Baka ilang page po to. Huwag na natin basahin. Ang haba pala niyan. A leader who cannot respect women does not understand leadership at all. Ako po, eto no, mawalang galang na Your Excellency, kinakailangan pala ipapaalam muna sa kanya. So hindi ko magagamit yung pangalan mo kasi hindi kami nakapagpaalam eh. Pasensya na, Your Excellency. Your Highness. Hindi ko na babanggitin yung pangalan mo, Your Highness, ha? Kasi baka without your consent eh. Alam mo, Your Highness, hindi ikaw ang pinag-uusapan dun. Yun po ay impeachment ni BP Sara. Moment yun ni BP Sara. Kaya nabanggit yung pangalan mo dahil maganda ka. Ulitin ko. Maganda ka, believable,
pag ang sinabi ay mayroon pinag-iisipan ka ng kakaiba, 'di ba? Kasi maganda ka. In fact, dapat natutuwa ka kasi sa lahat na maganda sa Pilipinas, ikaw yung nasabi ni Bong Suntay. Kasi kung ako 'yan, ang sasabihin ko, si Joyce Jimenez o kaya si nakalimutan yung nakasakay sa kabayong puti at malaki ang kanyang hinaharap. Kasi pag nanasa ang pinag-uusapan. Alam mo, Ann Curtis, napaka-OA ng lahat na ng reaksyon dito sa kabanata na to ng buhay natin. No? Ako po, naniniwala na humahanga talaga sa iyo si Bong Suntay. Kasi hindi kita maiisip kung ako kasi yan, sino na nga yun? Yung artista na Bicolana na sexy star na hindi naman napariwara, may magandang buhay ngayon. Ayun ang iisipin ko, si Aya Midel. 'Di ba? Buti pa sinabi niya Aya Midel na lang. Baka hindi pa pumalag si Aya Midel. Binigay niyang halimbawa yan kasi ang sinasabi ni Bong Suntay, kahit na ikaw pinag-iisipan kanya, walang kaso yun. Kasi pinagbibintangan nila si VP Sara. Ang usapin, Ann Curtis, tatanggalin nila sa pwesto si VP Sara dahil naisip ni VP Sara sa gigil niya kay BBM na imagine niya na ginugurgur niya si BBM. Ang punto doon, Ann Curtis, hindi ikaw. Pinagtatanggol ni Bong Suntay si VP Sara na binoto ng 32 million pero dahil sa mga malisyosong pag-iisip nitong mga anti-Duterte, ginawa ng kwento yung sinabi niya na iniisip niya lang. Ang punto ni Bong Suntay, ni Congressman Bong Suntay, Ann Curtis, malayo ka, nabanggit ka lang. Isang pasada ka kung 5 oras yun. Segundo lang, isang beses lang nasabi yung pangalan mo. Hindi ka ganun ka-importante dun sa talakayan na yun. Para mag-react kayo na akala mo binanatang ka, sa mga reaksyon po, aakalain po ng mga hindi taga-Pilipinas na nag-privilege speech si Bong Suntay para sabihin na siya ay L na L sa'yo. Parang ganun yung gusto nyong palabasin. Wala pa, banggitin nyo yung pangalan Ann Curtis. Wala pang 1 segundo yun. 5 oras mahigit na mayat maya nagsasalita, nagbabat in si Bong Suntay. Sa 5 oras na yun, wala ka pang 1 segundong nabanggit. At wala pong pumansin nung panahon na yun. Wala pong nag-react na, ay, masyado ka namang wag namang ganyan na congressman. Wala po. Nabanggit ka isa-isa. Wala pa 1 segundo yung pangalan mo. Akala nyo naman ang aarte nyo. Kasama mo araw-araw sa yung programa nila ni Vice Ganda? Kasama mo araw-araw Sa tingin mo ba hindi bastos yan si Vice Ganda? Narinig mo na ba yung mga concert niyan? Kung paano magsalita ng mga kababuyan yan? Nakita mo na ba naglalaplapan yan tsaka yung boyfriend niya? Mga desente ba yung mga kasama mo araw-araw sa... Alam mo, Ann Curtis, sa totoo lang, wag po kayo magalit dahil OA na masyado. Napaka-OA nyo na. Wala pang 1 segundo yung Ann Curtis.
O palagay nyo na 1 segundo. 1 segundo na banggit yung pangalan mo. Wala nga nag-react dun sa hindi ka importante doon. Ang bida ron, si Vice President Sara Duterte. Nang hingi na nga ng pasensya. Ang arte mo naman na hindi ko tinatanggapan na yung apology mo. Ano ngayon? Kung hindi mo tanggapin at tanggapin, hindi naman ikaw yung pinupunto dun. Ang pinupunto dun, hindi mo pwedeng kasuhan yung tao dahil lang sa kanyang iniisip. Sa Showtime, araw-araw mong kasama si Bohong Navarro. Kung totoong ikaw ay mayroong kung totoong ikaw ay mayroong anong tawag diyan? Pinagtatanggol mo yung kababaihan. Araw-araw mong kasama si Bohong Navarro diyan sa Showtime, eh. 'Di ba? Wala akong pakialam kung si Bohong Navarro ay malaya o ano. Hindi nyo po mababago na may asawa si Bohong Navarro noong meron silang issue ni Denise Cornejo. At may lumantad pang isang artista. Si Kat Alano. Si Kat Alano yung hindi ako sigurado sa pangalan, ha. Kat Alano. Kung totoo ka na ikaw ay makakababaihan, dapat pinapili mo yung Showtime. Ayoko makasama yan dahil yan ay may mga issue yan sa mga kababaihan. Di ba? Sa kanila importante yung mga sinabi, yung mga naisip lang. Galit na galit sila. Mga nakagawa. Oh, yan sila Dilima. Ay Rayson Tiveros. Kayong mga makabayan black. Galit na galit kayo sa naisip, nasabi ni Bong Suntay bilang halimbawa. Wala siyang ginagawa kay Ann Curtis, ha. Hindi niya nakurot si Ann Curtis. Wala siyang ginagawa. Si Dilima may ginawa yan sa laban sa kababaihan, eh. Gabriela. Hindi ba kayo pumalag? May asawa yung driver niyan, di ba? Wala lang sa inyo yun. Hindi ba nila pastangan ng isang senador, dating senador? Yung pinagtatanggol niyong may bahay? May asawa yun, ah. Yung driver ni Dilima. Wala lang sa inyo yun. Yan yung punto natin, eh. Ganun ba tayo? Si Bohong Navarro, wala ba nangyari sa kanila ni Denise Cornejo? Wala bang asawa si Bohong Navarro nung tama, nakakulong ngayon si Denise Cornejo. Oh, imagine niyo. Nabugbog si Bohong Navarro. Awang-awa tayo lahat. Pero bakit nabugbog kaya yun? Kasi naghatid ng bulalo? Madaling araw? Yan yung kasama mo araw-araw, Ann Curtis, dyan sa Showtime. Okay lang sa'yo yan. Hindi ka naalibadbaran. Ang dami yung mga paandar. Napakarami yung paandar. Kasama nyo sa mga protesta si Jim Paredes. Decente ba yun? Sa tingin nyo, decente yung ginawa nun? Masyado kayong okay lang sana. Ako, believe ako kung talagang lahat talaga ng kung ganyan ang pananaw nyo sa buhay, ayaw nyo nababastos yung kababaihan, hindi na kayo makikisama dyan kay Bohong Navarro. Decente ba sa mga babae yan? Araw-araw mo kasama sa Showtime yan, eh. Ayun, si Denise Cornejo ngayon, hanggang ngayon nakakulong.
Si Buhong Navarro, pasayaw-sayaw na. Ako, hindi po ako ano eh. Kaya lang, wala namang ginawa si Bong Suntay. Maganda yung analogy niya dahil maganda si Ann Curtis. Kung, alimbawa kaya, kung sinabi niya na si Ay de las Alas, ayun, ang babuyan na yan. Sabihin niya na, nakita ko si Ay. Nakaramdam ako ng kakaiba nung nakita ko si Ay. Hindi po maniniwala yun. Hindi po nakakapaniwala. Pasensya na yung mga kababayan, di ko po balak bastusin kayo. Kaya lang napaka-OA na ng mga reaksyon nila kay Bong Suntay. Samantalang, si Bong Suntay lang ang kaisa-isang nagtanggol kay BP Sara. Ay hindi, marami nagtatanggol pero sa botohan. Si Marcoleta hindi disqualified kasi hindi naman pala member si Marcoleta. Minsan ano eh, no? Minsan yung pagiging decente natin, ilalagay nyo rin sa ruga.